Okay, napakaganda po ang ating pag-uusapan ngayon at panonoorin na galing sa Balitang Pinoy TV. Hala, matindi to. May madidisbar. Si Auntie Claire ba tinutukoy nyo, no? Kaya kakahiya ito. Just now, breaking news, lagot si Ante. Ayan. Ito ata yung patungkol kay BP Sara, no? Na para siyang batang ng aasar. Kasi naman, attorney ka, tapos ganun ka, no? Okay, mga kapatid, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Isang munti munang paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yes, napakabilis ng internet at ang mura-mura pa. Okay, i-play na ho natin anong meron dito. Na back to you siya kaagad, no? Nakarma si Auntie Claire. Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi hindi ko po alam, na pwede palang raw na madisbar ang isang USEC sa, imagine that one, sa Malacanang pa siya, di ba? Spokesperson pa siya sa Malacanang. Tapos, hindi po maganda. Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Shoutout po. Okay. At isang Kuya Don, tulog na lang. New Year na, di ba? So, Happy New Year sa lahat ng mga audience ko dito sa Donmar TV. At wala pa rin tayong tigil sa pagbantay sa mga issues na mga nangyayari sa social media at sa mainstream media. Tayo po'y nagbabalita, tayo po'y magre-react, tayo po'y nagbibigay ng opinion, lahat-lahat na, especially itong mga pasaway na mga government officials dito sa bansa natin. Okay? So, Happy New Year, no? Hanggang 2026, patuloy pa rin tayong magva-vlog nito. Okay? Eto, una nating pag-uusapan ay ito ngang si Auntie Claire, usap-usapan na pwede siyang madisbar sa pagsabi niya na si VP Sara raw ay kamukha niya si Chucky kung magagalit. Kamukha niya si Chucky. Kilala niyo ba si Chucky? Yung dal na no? Actually ako naastigan ako kay Chucky. Lalo nung pinakita yung picture, no, si Chucky nakaganyan. Tapos si VP Sara magkahawig daw sila. Agree na lang ako. Sorry sa mga kapwa natin dyan sumusuporta sa mga Duterte. Kasi naastigan talaga ako. No? Gumaganon siya. Yung ginaganon niya mga anga-anga. Agree ako doon. Pero sa iba nagalit kasi nga para ka naman sira ulo nun, no? Para lang naman pero hindi ka naman talaga sira ulo. Biruin mo, kagalang-galang kang tao, tapos yung pang-asar mo, ganon. Attorney ka, Attorney ka. Tanging attorney na pinagtatawanan ng karamihan, itong si Manang Claire. Pero ako, hindi ako natatawa dito. Dapat nga, nandyan lagi siya sa Malacanang. Kasi pag lagi siyang nandyan at ganyan siyang magsalita, natatawa po ako at nalilinawan ako sa sarili ko na kahit hindi ako attorney, napakaswerte kong tao. Kasi hindi ako ganyan mag-isip. Yun lang ang akin. Palayo tayo mga kapatid. Ang ending, tingnan nyo ang ending. Tingnan nyo yung picture. Na back to you siya kaagad, no? Nakarma si Auntie Claire. Yung pinakita. Yung pinakita kahawig ni Auntie Claire, parang inedit nila eh. Si Auntie Claire yung Chucky. Kaya nagmukhang tsaka lalo. Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi hindi ko po alam na pwede palang, kasi hindi naman tayo eksperto sa mga batas-batas na yan, di ba? Pero meron pong mga eksperto na nagsasabi na pwede raw na madisbar ang isang USEC sa, imagine that one sa Malacanang pa siya, di ba? Spokesperson pa siya sa Malacanang. Tapos, hindi po maganda, nasasabihin mo na parang si Chucky raw kapag magagalit si VP Sara. Parang unprofessional. Tapos, attorney ka. Isa nga sa mga ipinagtataka ko, bakit ka naging attorney? Totoo. Nagtataka ko dyan. Sabi ko sa sarili ko, talaga bang attorney itong si Auntie Claire? Mamaya, pag-usapan natin yan. Okay? At heto guys, nag-trending na naman ito sa social media, itong pangyayari kanina. Alam naman natin, na pinulgar ni Congressman Leviste yung listahan, dokumento na nakuha niya kay Yusek Cabral. Alam mo naman, napahiya na sila, di ba? Kasi po, ang dami pong humahanga ngayon kay Congressman Leviste. Humahanga in the sense na hindi po siya takot. Hindi po siya kagaya ng ibang mga congressman na padaloy-daloy lang sa hangin at kung ano yung gagawin ng mga kasamahan niya dyan ay
susunod din sila. Pero itong si Congressman Leviste, iba siya, no? Kasi fina-fight talaga niya ang korupsyon. Ito yung tunay na congressman na hindi siya takot kung dapat nating malaman ng sambayanang Pilipino ang mga taong nangungurakot o nagnakaw ng pera, talagang isisiwalat niya, talagang ipopost niya. At hindi mo namang masabing fake news kasi may source naman siya. Itong yung yumaong si Yusek Cabral. Galing ito kay Yusek Cabral. Nahagip sila ng video. May usap-usapan nga na inagaw daw ni Leviste yung papel, nasugatan pa daw si si Cabral noong nakipag-agawan. Tapos ngayon makita-kita yung video habang nag-uusap pa sila, hawak-hawak na yung papel ni Leviste. Meron pag nag-aagawan na nag-uusap pa. Alam mo, wala na sa katinuan mag-isip yung mga taga-kabila. Yun lang ang aking nakikita dyan parang kengpuyan na lang ho sila. Tapos kung pagtatanggol nila, parang ayaw mo na, pagtanggol na lang natin to. May bayad naman ganon. Dito po hindi kami nahihirapan kasi nasa katotohanan kami. Walang bayad. Galing kami sa pagsuporta dati sa Uniteam. Unti-unti nakikita namin yung may mali Sinuportahan din naman namin si Bongbong Marcos noon. Kasi alam namin, amura ng bigas noon, ang ganda ng pamamalakad noon. Hindi ko naman naabutan yun, malay ko ba. Sabi ganun daw Tapos malaman-laman namin, yung tatay daw pala magnanakaw din. Sabi daw sabi. Tapos ngayon ito, nakikita natin ang daming korupsyon. Yung bigas na sinasabi niyang may 20 pesos, wala na. Kadiwa lang yun. Tapos wala na. Ngayon, ang mahal na ng mga bigas. Yung tipong average ng 50 pesos, medyo tablado pa. Anya rin, di ba? BBM pa rin. Wala ka naman nakikitang project, pero yung GAA sa 2026, bagong budget, ayan na naman. Ang saya. BBM pa rin. Negative 3 o negative 15 na. Adiri. Sige. Tuloy muna natin to mga kapatid. Habang tinutuloy natin, makikisuyo lang ako. Papindot po ng like. Napaka-importante po niyan. Nanonood ka naman. Ba't ko ilalike to? Wala naman. Papindot, napaka-importante po, no? Hindi ko man kayong mailalahat. Nakikita ko po sa aking mga mata na dadaanan ko kayo. Nagiging pamilyar po sa akin yung mga nanonood. Gusto mo gawin ho nating attendance yung comment section. Itatype nyo lang, Duterte pa rin. Pupusuan po natin lahat yan. Nahagip ko yung mga nanonood sa atin. Maraming salamat po. Tuloy tayo. Kulang na lang i-authenticate ni Vince Dizon. Itakot rin itong si Vince Dizon Kagaya rin itong si Vince Dizon sa mga kongresista, natatakot rin. Ngayon, dahil binulgar nitong si Congressman Leviste, meron silang gimmick ngayon. Meron silang pautot. Sa mga staff members o mga personnel ng DPWH dyan, sa mga personnel ni Yusek Cabral, nagpalabas sila ng gimmick, okay? Na ito raw si Congressman Leviste ay para raw finorce, okay? Finorce nila na kinuha itong mga dokumento na ito. Ito na nga yun. Punta finorce, tapos nakita sa CCTV, hindi naman. Mga munggo talaga no? Na nasugatan raw itong si Yusek Cabral. May photos akong ipapakita sa inyo, okay? Si Leviste raw ay parang fino-force na nakuha yung mga dokumentong ito. At merong pictures na ipinakita itong mga taga-personnel nitong o mga staff members nitong si Yusek Cabral. Ayan kung makikita mo, yan po yung, I think yung nakatayo dyan ay sino tawag dyan? Si Congressman Leviste. At yung cubicle na yan, yung maliit, yun raw ang opisina ni Yusek Cabral. Pumasok raw dyan si Congressman Leviste at nagpupumilit raw si Leviste na makuha ang dokumento, kaya nasugatan. Kagi ang puta. Sino maniniwala nun? Mga munggo talaga no? Hoy, si Leviste. Pumasok yun doon, tapos nagpupumilit na kinuha yung papel. Ganon.
Isang formal na libiste, mangunguha ng papel. Gagi. Munggo talaga mag-isip ng mga Itong si taga-kabila. Jose Cabral. Yan ang bagong developments na inirelease ng mga staff members nitong mga personnel ni Jose Cabral. Ah. So syempre, dito sa mga ipinalabas nila, magmumukha na namang masama itong si Congressman Liviste, di ba? Yan ang pag-gimmick nila na pagmumukhaing masama itong si Congressman Liviste. Wala naman sa mukha ni Congressman Liviste. Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan, importante yan. Hindi ko talaga ma-imagine yung mga pamimintang nila. Kasi po, na ito talaga yung mapapansin mo na sobrang takot na sila dahil meron talagang taong nagbubulgar, no? Actually, sa totoo lang, kudos. And kung nagpapasalamat tayo dito, tama talaga yung sinabi nila na itong si Congressman Liviste ay isang pamasko ng taong bayan. Palakpakan. Di ba? Ako, pag tumakbo to sa mas mataas, senator, iboboto ko to. Yan. Kailangan natin yung mga ganitong matatapang. Hindi yung mga matatanda na dyan. Mga naubusan na ng yag balls. Naubusan na sila eh. Kasi hindi ko takot siya eh. Okay? At mamaya, pag-usapan rin natin yung insidente mismo. Itong nasa gilid, nasa ilalim. Kung ano yung sinabi ng personnel ni Cabral na they claim na nagpupumilit raw itong si Liviste. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? So guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. O, tuloy na natin mga kapatid ha. Basta mag-like po tayo ha. Si Auntie Claire for calling a Vice President Chucky. Ako sa totoo naman, no? Hindi naman ako ganyan ka-sensitive, no? Ako, kung yan po ang banat ni Auntie Claire, wala akong pakialam dyan. Sige, bumanat ka ng bumanat. Kasi si VP Sara, kahit bumanat ka ng bumanat kay VP Sara na si Chucky, yan ang tingin mo kay VP Sara na si Chucky siya, wala namang ginagawa si VP Sara. Kalma lang si VP Sara. Hindi. Tsaka maganda si VP Sara. Matalino pa. Nasa'yo na ang lahat. Kay Auntie Claire, nasa kanya na rin naman ang lahat. You know what I mean? Hindi ka naman pinapansin. Pero ang taong bayan na ang bumati ko sa'yo. Ayan, no, tuloy. No, pinagkatuwaan ka ng taong bayan. Okay, hindi na, actually si VP Sara tahimik na, hindi na nagre-revenge si VP Sara sa mga banat nitong babaeng ito. Mga tao na mismo, na taong bayan na mismo ang babanat sa kanya. So, umabot siguro sa point, no? Hindi ko lang alam kasi yung mga, meron kasi yung mga organization, yung mga lawmakers. I mean, lawmakers, yung mga attorney, yung mga abogado, meron lang silang mga organization. At di ko lang alam kung anong ahensya ng gobyerno o anong, na yung itong action ng isang attorney, kasi attorney itong si Auntie Claire, hindi ko nga maintindihan bakit naging attorney pa ito, ay isang kasi attorney ka, di ba? Hindi maganda. Unprofessional talaga yung ganyan. Sa simulat sa pool, hindi ko nga maintindihan si Bongbong Marcos. Bakit kinuha niya itong spokesperson niya sa Malacanang? Yes. Na ang asal nakakahiya. Palingkerang-palingkera ang asal. 'Di ba? Sa akin, hindi talaga siya professional. Para sa akin lang, no hate sa personal na buhay ni Manang Claire. Pero sa akin, napaka-unprofessional. Ako, hindi ko sasayangin. Marami pang pwedeng pagkakitaan. Halimbawa, kaya ko lang naman ito ginagawa dahil sa malaki ang sweldo. At pangarap ko rin ito maging spokesperson. Ganyan. Para sa akin, ipapawalang santabi ko muna, ipangsasantabi ko lang muna yon. Kasi yung administrasyon ngayon, hindi natin maintindihan. Diba? Total, mapera naman ako. Mag-vlog na lang muna ako. No? O kaya kung anong gawin ko bilang attorney. Pero maging spokesperson ka, tapos para lang ipagtanggol yung mali. Alam mo na yan, sa sarili mo mali. Posible hindi mo alam yon. Kasi pag hindi mo alam na mali, mas malala. Yung alam mo ng mali, malala na yon. Mas malala pa kung hindi mo alam. Attorney ka eh. Dapat alam mo na yun. No? Pero ako in-expect ko someday, pag wala ng kapangyarihan si PBBM, magsasabi to ng ginawa ko lang naman yung kasi dahil sa trabaho ko. Yan, tandaan nyo yan ha. Malay mo lang naman. Tapos, balikan nyo po ako. No? Pero wala tayong magagawa dyan kasi choice yan ng presidente. Kung ganyan po ang utak ng presidente, ganyan rin ang utak ni Auntie Claire.
Oo, natay Pareha lang sila, di ba? Ganyan lang ang level ni BBM. Kasi nung panahon po ni former President Duterte, grabe, di ba? Kasi mismo ang presidente natin si Duterte at that time is abogado rin. Yes. At naging fiscal pa. So meaning to say, mga magagaling na abogado. Di syempre, yung mga kinuha na mga spokesperson at mga legal counsel ni Duterte, sina spokesperson Salvador Panelo, si Attorney Harry Roque, talagang mga magagaling sa batas. Yes. Kung batas lang ang pag-uusapan, talagang sobrang talino. Ito, wala ito sa kalingkingan. Ang alam lang nito, Chucky. Ang babaw ng isip ni Auntie Claire. Sobrang babaw ang kanyang isip na ang level ng kanyang discussion ay pangpalengke lang. Okay? Totoo yun. Meaning to say, masang Pilipino, pangpalengke. Ang level sana, dito. Okay? Yung level ng mga attorney ba, mga abogado, na yung mga galaw mo, syempre, calculated yan. Ganyan po gumalaw ang mga abogado at attorney. Calculated yan. Laging every time magsasalita yung mga abogado is laging nakabatay sa batas yan. Hindi yan basta-bastang magpalingkera ng kagaya nitong si Auntie Claire. Totoo. Di ba? Kaya nagtataka ko, talaga bang nakapasa ito ng pagiging lawyer? Wala naman siguro itong kliyente Di ba? So, usap-usapan ngayon na pwede siyang madisbar. Ewan ko lang kung gaano yan katotoo, o meron bang grounds, o meron bang nilabag na batas, o parang ethics complaint laban dito kay Auntie Claire na pwede siyang madisbar. Pero si BP Sara, wala siyang ginawa dyan, Wala siyang, hindi naman siya nagre-reklamo kung tinawag siyang Chucky. Pero, siya pa ang naimberna kasi siya ngayon ang nagmukhang Chucky. Kawawa. So, ganyan po ang ako sa totoo lang, sana madisbar itong babaeng ito kasi kahihiyan po ng lahat ng mga lawyers at mga abogado na ganyan na pala kababaw ang isip ng mga abogado. Dapat Kasi, ngayon lang talaga ako, sabi nga ni Bong Revilla, ngayon lang nangyari sa Pilipinas. Ngayon lang nangyari. Ngayon lang ako, mataas ang tingin ko sa attorney. Uy, attorney to, wow. Maraming alam to pagdating sa batas. Matalino to. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong attorney talaga Sobrang talino. Manang clear yan idisbar ito kagaya ni Larry Gadon. Kasi po, hindi po maganda sa isipan ng taong bayan na attorney ka, ganyan ka magsalita. Ano na lang sasabihin ng taong bayan na hindi na pala mapagkakatiwalaan ngayon ang mga attorney, abogado. Meron palang nakakalusot na mga abogadong ganito magsalita. Di ba? So, dapat lang posibleng ma-disbar kung ganyan, kung ipagpapatuloy niya yung ganyan, talaga, ma-disbar itong babaeng ito for the sake of the name sa mga abogado at mga lawyers. Yes. Ako sang-ayon ako dyan, in my opinion. Pero di ko lang alam kung sa batas talaga ay meron talagang linabag ito by saying Chucky sa Vice President. Okay? So, sana ma-disbar nga itong babaeng to. Ma-disbar ka na. Anyway, Auntie Claire, kung ma-disbar ka, wala ka namang kliyente. Wala ka namang kliyente. Meron yan. Hindi, sa bagay, kung, halimbawa, wala kang pera, wala kang kahit na tapos, naghahanap ka ng katarungan sa sarili mo dahil nga pinagbibintangan ka. Ngayon, may abogado ka, bigyan ka namin ng abogado, libre. Sino po? Ito, si Manang Claire. Huwag na, magpakulong na lang ako. Bahala na. Mas gusto ko pang makulong kaysa masira buhay ko. Balik. Makukulong ka lang na sira na buhay mo Pero, pag naging attorney mo to, wag na. Sabihin siguro, Manang Claire, lang to usap-usapan lang. Love na love ko yan si Manang Claire. Totoo, walang halong biro. Diyan ko kasi napapatunayan sa sarili ko na may pag-asa pa ako. Na, siyempre, mas dilat yung pangunawa ko kaysa dito sa Manang Claire na to na walang ginawa kundi umatake ng umatake sa mga Duterte. Okay, hanggang dito na lamang mga kapatid. Mag-iwan po kayo ng like. Napaka-importante po sa akin yan para po maayos ulit ang aking channel pagdating po ng January 1, dire-diretso na ulit. Dati kasi yung views ko maabot ng mga 80,000, 100,000, 40,000, 50,000. Pansin nyo ngayon, yung mga views ko ang bababa kasi nga nagpalit ako ng name. Yung ex-crew kasi, sa grupo namin yun dati sa pagrarap. Ngayon, Deng TV. Kasi nga, Deng. Tapos nanonood kayo, TV. That's pala Deng cellphone. Okay, hanggang dito na lamang.
Maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Fiber ni Juan! Maaasahan, kaya tawag na. Yes! Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Shoutout sa aking mahal na si Sir Brent. Love you po forever. Salamat po sa pag-unawa.